Disclaimer: ang kwentong ito ay purong kathang-isip at nilikha para sa aliw, takot, at malikhaing pagsasalaysay. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Hindi ito naglalayong magturo o magpakalat ng pamahiin, kundi maghatid lamang ng isang kapanapanabik na karanasan. Pagkabab ng bus sa mabatong kalsada ng barangay Nagpana, agad na sinalubong si Lien ng malamig na hangin at kakaibang katahimikang hindi niya nararanasan sa Maynila. Sa unang tingin ay payapa ang lugar, mga kubong yari sa kawayan, palay na umuugoy sa hangin, at mga matatandang nakaupo sa bangkito habang nag-uusap. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa bahay na iniwan ng kanyang lola, ramdam niyang may mga matang nakamasid sa bawat hakbang niya. Yan ba ang apo ni Mercedes, bulong ng isang matandang babae? Bakit siya bumalik? Hindi ba nila alam ang nangyari noon? Sagot ng isa pang tinig. Hindi man malinaw, pero alam ni Lee na may itinatagong takot ang mga residente. Mas lalo siyang nagtaka ng halos sabay-sabay na nagsara ang mga pinto ng kabahayan nang dumaan siya. Para bang ayaw siyang makitang naglalakad sa gitna ng baryo. Pagdating niya sa lumang bahay, sinalubong siya ng Kapitan Ramon, isang lalaking nasa 50, may makapal na bigote at mabigat ang tinig. Ikaw ba si Lee? Tanong nito. Opo, kapako po ang apo ni Aling Mercedes. Napatingin ang kapitan sa malayo, sa pilapil kung saan matatanaw ang malawak na palayan. Iha, hindi ka na sana bumalik. Nagtaka si Lee. Bakit naman po? Pamana po ito ng lola ko. Huminga ng malalim ang kapitan. Hindi basta lupa ang minana mo. Matagal nang iniiwasan ng buong baryo ang palayang yan. May mga bagay doon na hindi mo kayang unawain at hindi dapat ginagalaw. Hindi malaman ni Lee kung takot ba o panghihinayang ang narinig niya sa boses nito. Pero sa loob-loob niya, buang pa siya, paninindigan niya ang pamana ng lola niya. Pagsapit ng gabi, habang inaayos niya ang mga gamit sa loob ng bahay, napahinto si Lee nang makarinig ng mahina pero malinaw na kaluskos mula sa bintana. Hey, lali, ay. Para bang may gumagala sa labas, dahan-dahan, sinasadya ang bawat hakbang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinilip ang bintana, wala naman siyang nakita kundi ang karimlan ng gabi at ang bahagyang liwanag ng buwan na tumatama sa palayan. Pero nang isasara na niya ang kurtina, may aninong dadaan mula sa gilid, mabilis ngunit malinaw na hindi pangkaraniwan ang hugis. Para itong taong nakayuko ng sobra, o hayop na may balikat na mataas at balingkinitang katawan. Napaatras si Lee. Hayop lang yon, baka aso lang, bulong niya sa sarili, pilit na kumakapit sa lohika. Ngunit ilang sandali pa'y may maririnig siyang mahabang tunog ng paghigop ng hangin, parang nilalang na humihinga ng malalim sa labas ng bahay. Hu. Hindi iyon tunog ng tao. Hindi rin tunog ng hayop na kilala niya. Nanindig ang balahibo ni Lee. At bago siya makatulog, isang matandang lalaking nagdaraan ang lalapit sa bintana at bumulong, "Iha, huwag kang lalapit sa palayan kapag sumapit ang hating gabi." Naghihintay sila. Kinabukasan, maagang nagising si Lia dahil sa tunog ng mga kuliglig at mahinang hampas ng hangin sa kawayan ng bahay. Hindi pa malinaw sa isip niya kung bangungot lang ba ang kakaibang aninong nakita niya kagabi o talagang may nilalang na gumagala sa paligid ng palayan. Gayunman, ramdam niyang may kailangan siyang malaman at hindi niya makukuha iyon kung mananatili siyang nakakulong sa bahay. Habang naglalakad papunta sa palengke para bumili ng pagkain, may isang matandang lalaki ang nakaupo sa gilid ng daan, nakasuot ng kupas na kamisa at may dalang tungkod. Matalim ang tingin nito pero hindi nakakatakot, parang may alam itong hindi kayang sabihin ng iba. "Ikaw ang apo ni Mercedes," wika nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Napahinto si Lee. "Kilala niyo po si Lola?" Sino ba nang hindi nakakakilala sa kanya dito? Ngumiti ang matanda, ngunit may bigat ang ngiting iyon. "Ako sila Kang Pilo, albularyo ng baryong to." Umupo si Lee sa tabi nito. "Mang Pilo, ano po ba talaga ang meron sa palayan?" Nagbago ang mukha ng matanda. Kita ang takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa huli napabuntong hininga siya, waring pagod sa bigat ng lihim na matagal niyang tinitikom. "Iha, panimula niya, ang palayan ng pamilya mo, yan ang lugar na unang tinalikuran ng baryong ito. Hindi dahil sa sumpa ng lupa, kundi dahil sa nilalang na naninirahan dito, mula pa noong bata pa ang lola mo." Tumango si Lee, sinisikap intindihin. "Anong klase pong nilalang?" "Tawagin na lang nating aswang," mahinang sagot ni Mang Pilo. "Hindi yung basta aswang na sinasabi ng matatanda.
Ito'y mas matanda, mas malakas, at mas gutom kaysa sa ordinaryong nilalang. At higit sa lahat may koneksyon ito sa pamilya nyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Lee. Koneksyon? Paano po? Tanging ang pamilya ninyo ang nakapigil sa paglakas ng nilalang na yon. Noong panahon ng lola mo, hinding-hindi lumalapit ang aswang sa mga bahay. Nanatili ito sa gilid ng kagubatan dahil may nagbabantay. Pero nang umalis si Mercedes, wala nang pumigil sa kanya. Tumayo si Mang Pilo at tinuro ang malawak na palayan. Tingnan mo ang lupa. Tahimik. Pero kung gabi, may liwanag na parang apoy sa gitna. Iyon ang lugar kung saan madalas humuhukay ang nilalang. May hinahanap siya. O baka may hinihintay. Sa isip ni Lie, bumalik ang tunog kagabi, ang mahaba, mabagal na paghigop ng hangin. Hinihintay. Sino? Tumingin si Mang Pilo ng diretsyo sa kanya. Ang tagapagmana. Ikaw. Kinilabutan si Lee. Hindi niya malaman kung dapat ba siyang tumayo at umalis o manatiling nakikinig. Bakit po ako? Hindi agad sumagot ang matanda at nang magsalita siya, tila mas malamig ang hangin. Dahil ang dugo ni Mercedes ang tanging kayang magbigay ng kapangyarihan upang tuluyang maisara ang lagusan sa lupaing iyon. At kapag hindi mo ginawa, saglit siyang tumigil, nanginginig ang tinig. May ibang tatanggap ng puwang. At hindi tao ang papalit. Bago nakasagot si Lie, may biglang kaluskos sa likod nila, mabilis, parang may gumagapang. Pagtalikod nila, wala namang tao. Pero may nakaukit sa putik na bakas, mahaba, malalim, at hindi pa ng tao. Pagbalik ni Lee sa lumang bahay, hindi mawaglit sa isipan niya ang sinabi ni Mang Pilo. Ikaw ang hinihintay. Ang bawat salitang iyon ay parang pako na unti-unting itinutulak sa dibdib niya, mabigat, masakit, at hindi maalis-alis. Habang papalubog ang araw, nag-iba ang hangin sa paligid. Kaninang tahimik ang baryo, pero ngayong gabi, pakiramdam ni Lia ay para siyang nasa loob ng isang lugar na pinagmamasdan ng kung anong hindi nakikita. Pinilit niyang baliwalain ang kaba at nagluto ng hapunan. Ngunit kahit ang simpleng pag-ilaw ng kalan ay nagpaalala sa kanya ng mga aninong dumaan sa bintana kagabi. Pagsapit ng 10:00, nagsimula ang mga ingay. Sa una'y mahahina lamang, mga pagaspas na parang maliliit na ibon sa bubong. Ngunit unti-unti itong lumakas, sumasabay sa hampas ng hangin. Flap. 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 Tila may pakpak. Tila malalaki. At tila hindi isa kundi 2 o 3. Napatingala si Lee, hawak ang cellphone. Sinilip niya ang bubungan mula sa siwang ng bintana. Walang anuman. Pero naroroon ang ingay. Kasunod nito'y isang malamig na ungol, hindi sigaw ng tao, hindi alulong ng aso, kundi parang pinahabang hinga na puno ng gutom at hinanakit. Hurrah! Napalunok siya. Kalokohan. Hangin lang yan, bulong niya, pero hindi niya kayang kumbinsihin ang sarili. Ang tunog ay masyadong malalim, masyadong mabigat, parang nanggagaling sa isang nilalang na may malaking tiyan at mas malawak na baga kaysa sa anumang hayop na alam niya. Nagpatay sindi ang ilaw. Sa ikatlong sindi, may dumungaw na mahabang dila sa gilid ng bintana. Mabilis itong dumaan, madulas, mapula, mahaba, parang dila ng malaking bayawak, ngunit mas makapal, mas buhay na buhay, at may tunog ng malagkit na pagkaladkad. Napaatras si Lia at napatili, ngunit agad niyang tinakpan ang bibig upang hindi makalikha ng ingay. Pagbukas niya ng cellphone flashlight, wala na ito. Parang hindi nangyari. Parang ilusyon lang ng pagod at takot. Ngunit may naiwan. Sa labas ng kahoy na dingding, may 5 guhit na tila kinalmot ng isang napakahabang kuko. Hindi pa man siya nakakabawi ay bumukas ang pinto ng bahagya, hindi dahil may pumasok, kundi dahil may hangin na parang humihigop sa loob. Huhu! Hindi ito simpleng paghinga. Ito ay paghigop. Parang may nilalang na inuubos ang hangin mula sa loob ng bahay. Nang maramdaman niyang lumalamig ang paligid, agad niyang isinara ang pinto at isinukbit ang lumang kandado. Nanginginig ang kamay niya, at sa bawat segundo, pakiramdam niya ay mas lumalapit ang tunog mula sa pinto, papunta sa dingding, pataas sa bubong. Hanggang sa biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Masyadong tahimik. At sa katahimikang iyon, may marinig siyang mahihinang yabag sa lupa, paikot-ikot, paunti-unting lumalapit sa mismong ilalim ng bintana. Pagtingin niya sa sahig, isang makinang na patak ng dugo ang tumulo mula sa labas. Sumunod pa ang isa.
At isa pa. Sa bawat patak, naramdaman ni Lee na may nilalang na nagmamarka ng kanyang teritoryo at ang teritoryong iyon ay ang lupa ng kanyang pamilya. Hindi siya nagkamali. Pag-angat niya ng ulo, may narinig siyang boses mula sa dilim, paos, gutom, at parang dalawang tao ang nagsasalita ng sabay, "Pag-aari ka namin." Kinabukasan, pagdilat ni Leah ay tila mas mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Parang may presensyang naiwan mula sa kagabi, isang presensyang hindi niya nakikita pero nanunuot hanggang buto. Nakatitig siya sa dingding kung saan naiwan ang 5 malalalim na guhit. Hindi iyon gawa ng hayop. Hindi iyon gawa ng tao. Hindi pwedeng ako lang ang nakakakita nito, bulong niya, pilit na pinapalakas ang loob. Nagpasya siyang bumalik kay Mang Pilo. Wala nang pakialam si Leah kung halatang takot siya, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan bago siya tuluyang lamunin ng takot. Pagdating niya sa kubo ng matanda, nadatnan niya itong nag-aayos ng mga dahon at halamang gamot. Pagtingin nito sa kanya, agad nitong nabasa ang kaba sa mukha niya. May bumisita sa iyo kagabi, sabi ni Mang Pilo, hindi bilang tanong kundi isang kumpirmadong katotohanan. Tumango si Lee, nanginginig. Ano po ba talaga ang nilalang na yon? Bakit ako ang kinukuha niya? Huminga ng malalim si Mang Pilo at pinaupo siya. Lee, may hindi sinabi sa iyo ang lola mo. Hindi ka basta tagapagmana. Ikaw ang susunod na tagapagbantay ng lagusan. Lagusan? Ano pong lagusan? Itinuro ni Mang Pilo ang malawak na palayan. Sa ilalim niyan, may bitak sa lupa, isang daanan kung saan dumadaan ang mga gutom na espiritu at nilalang. Noon, may kasunduan ang mga ninuno mo sa kanila. Kapalit ng kapayapaan, kailangan ng bantay mula sa angkan nyo. Hindi tagapagligtas. Hindi mandirigma. Tagabantay lang. Kasunduan? Paano naging kasunduan yon kung may kumakain ng tao? Dahil may nilabag, sagot ng matanda. Si Mercedes ang iyong lola. Napatigil si Lee. Ano pong ginawa niya? Tinalikuran niya ang tungkulin. Tumawa ng mapait si Mang Pilo. Umibig. Natakot. Tumakas. Iniwan ang baryo para protektahan ang sarili, pero iniwan niya ang lagusan. At pag-alis niya, doon nagsimulang kumalat ang mga pagdukot, mga pag-aninaw ng pakpak sa gabi, at mga batang hindi na nakabalik mula sa tent ng palayan. Parang sinakal ang dibdib ni Lee. Kaya ba ako minana? Kahit wala akong alam. Kahit ayaw ko. Kahit hindi mo gusto, ikaw ang pinili ng dugo mo. Hinawakan ni Mang Pilo ang balikat niya. At kagabi nagsimula na. Tinandaan ka na nila. Paano niyo nalaman? Dahil may marka ka. Tumingin ang matanda sa kanyang balikat, at doon napansin ni Lee ang manipis na hugis na parang 3 guhit na umiilaw ng mapusyaw na pula, parang nagbabantang tuluyang kumalat. Nangyayari lang yan kapag kinikilala ka na ng lagusan. Isa kang selyo at isa ring pinto. Gulat na napaatras si Lee. Pinto. Dahil kapag hindi mo tinanggap ang tungkulin, ang lagusan ay hahanap ng ibang sisidlan, isang nilalang na mas masiba, mas malapit sa dugo ng lupa. At iyon ang dahilan kung bakit umaaligid ang aswang. Hindi kanya gustong kainin, iha. Gusto kanyang palitan. Natigilan si Lee. Biglang sumikip ang paligid. Gusto niyang kumaripas ng takbo pero alam niyang wala na siyang pupuntahan. At bago siya makasagot, may matinis na huni mula sa malayo, isang iyak na hindi tunog ng tao. Napalingon silang dalawa. Sa gitna ng palayan, may itim na usok na marahang umaangat mula sa lupa. At sa usok na yon, may hugis na parang ulo na sumisilip. Habang lumalalim ang gabi, lalo ring sumisidhi ang kaba sa dibdib ni Aling Minda. Hindi na niya mapigil ang pangangalog ng mga daliri habang nakatanaw sa dilim sa labas ng bintana. Ang kawalan ni Lira na noon ay palaging inuuwi ng engkantong aso kapag lumalapit ang panganib ay nagdulot ng hindi mapaliwanag na katahimikan. Hindi ito karaniwang gabi. Iba ang simoy ng hangin, mas mabigat, parang may babala. Sa kakahuyan, si Lira ay mabilis na tumatakbo, sinusundan ang malamlam na liwanag na tila nagmumula sa mismong hangin. Ito ang gabay ng engkantong aso na nagpakita sa kanya bilang anino lamang, mahina, halos naglalaho. Bakit parang nasasaktan ka, bulong ng bata, hinihinal ngunit nagpapatuloy. Hindi sumagot ang engkanto, ngunit ang pagbagal ng liwanag nito ay tila pagsagot na rin, may nangyayaring hindi maganda. Pagdating nila sa isang malalim na bahagi ng gubat, huminto ang engkantong aso.
Umupo ito na tila pagod na pagod, ang mga mata ay hindi na kasing ningning ng dati. Doon, narinig nila ang mga yabag, mabibigat, humahalo sa pagaspas ng mga dahon. Lira ay napapikit, ngunit agad siyang niyakap ng malamig na hangin, tanda ng proteksyong ibinibigay ng engkanto. Mula sa dilim, lumitaw ang dalawang nilalang, mga aninong nakayuko, gutom, at may masidhing paghahanap. Mga aswang. Humakbang ang isa, dumidila sa hangin na parabang nararamdaman ang kakaibang dugo na dumadaloy sa katawan ni Lira. Ngunit bago pa sila makalapit, tumindig ang engkantong aso, nagningning ang katawan nito sa huling pagkakataon. Umalinggaw ang mababang ungol, hindi galit kundi isang babala. Dahan-dahang umatras ang mga aswang, tila natatakot sa nagliliwanag na presensya ng engkanto. Ngunit ang lakas ng engkantong aso ay mabilis na nauupos. Ang liwanag ay kumurap, unti-unting kumukupas. Umiyak si Lira, "Huwag mo akong iwan, hindi ko kayang mag-isa." Ngunit iminuwestra ng engkanto ang isang landas, makitid, puno ng mga ugat at tinik, ngunit malinaw na daan patungo sa ligtas na bahagi ng gubat. Iyon ang huling gabay nito. Sa huling pagkakataon, tumunghay ang engkantong aso kay Lira. Ang mga mata nito ay puno ng kabaitan at lungkot, para bang nagsasabing, hindi ka na kailanman magiging nag-iisa. At sa isang malambot na pagsabog ng liwanag, naglaho ito, iniwan ang hangin na may banayad na kislap na parang alikabok ng bituin. Naiwan si Lira na nakaluhod, nanginginig, hawak ang malamlam na usok na unti-unti ring naglalaho. Malayo sa likuran niya, narinig niya ang muling paglapit ng mga aswang, ngunit ngayon, wala na ang engkanto. Wala na ang nagtatanggol sa kanya. At doon nagsimula ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang gabal. Nag-isa si Lira sa gitna ng kakahuyan, habol hininga at nanginginig sa takot. Wala na ang liwanag ng engkantong aso, wala na ang presensyang nagtatanggol sa kanya mula pagkabata. Tanging ang malalamig na ihip ng hangin at ang mga yabag na papalapit ang nagsasabing hindi pa natatapos ang panganib. Sa bawat pag-uga ng mga dahon, pakiramdam niya'y mas lalong lumalapit ang dilim. At doon sila muling lumitaw. Dalawang nilalang, payat ngunit malalakas, ang anino'y humahaba kapag tinatamaan ng kaunting liwanag. Ang amoy ng lupa at dugo ang bumalot sa paligid. Nakatungo ang isa, tila inaamoy ang hangin, sinusundan ang natirang bakas ng proteksyon ng engkanto. Ngunit nang mapagtantong wala na ang liwanag na yon, unti-unti itong mumisi, isang ngising gutom, isang ngising nakahanap ng madaling biktima. Batang may kakaibang dugo, bulong ng isa, paos at malalim. Sa wakas, tugon ng kasama nito. Tumakbo si Lira, pinipilit balikan ang landas na itinuro ng engkantong aso. Ngunit mabilis ang mga nilalang, lumilikha ng tunog na tila humahabol ang hangin mismo. Tumalon siya sa mga ugat, lumusot sa makikitid na pagitan ng puno, ngunit sa bawat pagdaan niya ay naririnig niya ang mga halakhak ng dalawang aswang, tawa ng mga nilalang na alam nilang wala ng sasaklolo. Sa gitna ng pagtakbo, napadula si Lira sa basa at maputik na lupa. Napahawak siya sa isang matigas na ugat, napaangat ang tingin at doon niya nakita ang bakas ng isang malaking paa. Mula sa anyo nito, alam niyang hindi ito pag-aari ng karaniwang hayop. Isang nilalang ng gubat. Isang tagapagbantay. Hindi engkanto, kundi isang sinaunang nilalang. Bago pa niya mapag-isipang mabuti, lumabas ang isang malaki at matabang anino mula sa likod ng punong kahoy. Huminto ang mga aswang, tila nabigla rin. Ang nilalang ay tila kalahating tao, kalahating hayop, balot ng makapal na balahibo na kumikintab sa bahagyang liwanag ng buwan. Ang mga mata nito'y malamlam, ngunit puno ng karunungan at galit. Isang ungol ang lumabas mula sa nilalang, hindi para kay Lira, kundi para sa mga aswang. Isang babalang hindi nila inasahan. Hindi siya sa inyo, tila sinasabi nito. Sumugod ang unang aswang, mabilis at palihim. Ngunit sa isang iglap, sinunggaban ito ng nilalang, itinapon sa malaking ugat ng puno. Umalinggaw ang sigaw nito sa kabubatan. Ang isa namang aswang ay umatras, ngunit mabilis itong hinabol ng nilalang, at sa isang hampas ng malakas na braso, naglaho ito sa kadiliman, parang tinangay ng hangin. Lira ay hindi makagalaw. Hindi niya alam kung tatakbo siya o mananatili. Ngunit nang lumapit ang nilalang sa kanya, hindi nito ipinakita ang galit. Sa halip, yumuko ito, parang sinusuri kung ayos lang siya. Bakit mo ako tinulungan? Pabulong niyang tanong. Hindi sumagot ang nilalang, ngunit sa paglingon nito sa direksyon, kung saan nawala ang engkantong aso, malinaw ang sagot, hindi siya nag-iisa, may nag-utos, may nagbilin, may naglagay ng bagong bantay.
At sa ilalim ng gabing walang bituin, nagsimula ang panibagong kabanata sa buhay ni Lyra, hindi na lamang bilang batang ginagabayan, kundi bilang batang sinusundan ng mga nilalang, para sa mabuti man o masama. Tahimik ang pagbalik ni Lyra sa lumang palayan ng gabing iyon, kasunod ang nilalang na nagligtas sa kanya, isang bantay ng kagubatan na hindi niya lubos maintindihan ngunit ramdam niyang hindi kaaway. Ang hangin ay malamig, halos walang galaw, na para bang pati ang kalikasan ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa paglapit niya sa gitna ng palayan, napansin niyang may kakaibang ningning ang lupa. Parang may mga butil ng ilaw na gumagapang sa gilid ng mga halaman. Doon niya naalala ang sabi ng kanyang ama na ang kanilang lahi ay may ugnayan sa lupa, may dugo ng tagapagmana na tanging lumilitaw kapag nalalapit ang panganib o kailangang buhayin ang lumang kapangyarihan. Lumuhod siya, inilapat ang palad sa lupa. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ito, isang tibok, parang puso na malalim ang ugat, kumikilos sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang sumingaw ang liwanag mula sa lupa, parang humihinga. Lyra, bulong ng isang tinig mula sa hangin. Napalingon siya. Ang engkantong aso, ngayon ay nasa anyong anino, halos hindi malinaw ngunit buhay. Hindi na ako maaaring magbalik sa dating anyo, sabi nito, ngunit hindi ko kayang iwan ang tagapagmanang dapat protektahan. Tagapagmana, ulit ni Lyra. Anong minamana ko? Lumapit ang nilalang na bantay, tumayo sa gilid ng palayan, at itinuro ang lupang kumikislap. Ito, sabi ng engkantong aso. Hindi lang ito palayan. Isa itong bantay lupa, isang sinaunang bukirin na may kapangyarihang nagtataboy sa nilalang ng dilim. Ngunit maraming taon na itong pinabayaan, kaya naging marupok, kaya nila kayong sinubok ang lahi mo. Napasinghap si Lyra. Pero bakit ako? Bata lang ako. Dahil ikaw ang huling may dugong makakapagpasiklab muli ng lakas nito, sagot ng aso. Ang dugo ng iyong ina at ama, pinagsama ang dalawang angkan na bantay ng lupa at bantay ng engkanto. Ikaw ang tulay. Unti-unting lumakas ang liwanag sa palayan, umaakyat sa mga halamang parang ginising mula sa mahabang pagtulog. Tumibok ulit ang lupa, mas malakas, mas buhay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa malayong bahagi ng bukirin, umalingaw-ngaw ang isang malalim na huni, ang tinig ng isang mas malakas, mas sinaunang aswang. Hindi pa sila sumusuko, bulong ng engkantong aso. Alam nilang mabubuhay muli ang kapangyarihan dito. Lumapit ang bantay na nilalang kay Lyra at tumango, parang nagsasabing handa na kami, ikaw na lamang ang kulang. Huminga ng malalim si Lyra, inilapat ang dalawang palad sa lupa, at sa isang sandali, parang may dumaloy na init sa katawan niya. Parang sinisindihan ang apoy sa kanyang dugo, hindi apoy ng galit, kundi apoy ng lakas, tapang, at pamana. Sa isang iglap, kumalat ang liwanag sa buong palayan, sumiklab na parang libo-libong alitaptap na sabay-sabay nagmulat. Umangat ang hangin, umiikot sa paligid niya, at nagmistulang isang harang ng proteksyon. Sa hangganan ng liwanag, nagsilitawan ang mga aswang, mga mata nilang nagliliyab sa galit. Ngunit nang sumalpok sila sa liwanag, umatras silang parang nadarang, parang sinunog ang balat nila ng purong kapangyarihan. Hindi nyo na siya maaabot, sigaw ng engkantong aso, ang tinig nito'y gumalabog sa buong kagubatan. At sa huling pagsalakay ng dilim, lumakas ang tibok ng lupa, at sumabog ang liwanag, tinaboy ang mga nilalang sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay muling bumalik ang katahimikan. Huminga ng malalim si Lyra, nanginginig pero matatag. Tumingin siya sa palayan na ngayon ay buhay na buhay, kumikintab na parang ginto. Ito ang dapat kong pangalagaan, bulong niya. At sumagot ang hangin. Hindi ka na nag-iisa, dalawa.